inyong discount ay 20%. Salamat sa Republic Act 9994 na isa sa mga author ng inyong lingkod, Congressman Goles po. Pero, ito lang sasabihin ko sa mga senior citizen. Ang ordinaryong discount nyo, 20%. Pero pag magpunta kayo sa Chowking, pagpunta kayo ng McDo dito sa Kapiasnan, sa Jollibee sa Kapiasnan, McDo sa may Baclaran, kahit anong McDo o Jollibee o Tropical, dito sa may Sukat, at pag nakasabay mo si Congressman Goles, hindi lamang 20% discount ang bibigay sa inyo. 100% discount. Di ba sinabi ko kanina, kaya ako nakatayo dito dahil lang sa edukasyon. Itong batang ito, aangat sila sa buhay nila kung maalagaan nila na gusto kanilang sarili at sa kanilang edukasyon. Importante po yan. Ano ang ating kontribusyon sa edukasyon? Nationalization. Pag-nationalize ng mga eskwelahan sa Parañaque. Bakit importante ang nationalization? Pag na-nationalize ang eskwelahan, bibigyan ng dagdag na pondo. Milyong-milyong pondo ang eskwelahan. Bibigyan din ng dagdag na mga teacher item mga eskwelahan, kaya tataas ang antas ng eskwelahan. Ang unang na-nationalize natin, Parañaque National High School sa bisa ng Republic Act 7841. Dati po, mahabang panahon na, walang National High School dito sa Parañaque. Ang unang-unang naging National High School, ang Parañaque National High School, ang mayagda, ang inyong lingkod, Congressman Goles. Sunod, Dr. Arcado Santos National High School, Republic Act number 8884, mayagda ang inyong lingkod. At sunod, dalawang high school na bagong-bago pa lamang, Sal Valley High School at Munduak High School. Nauna pa ang maraming high school dito po sa First District. Itong dalawa ito, bagong-bago pa lamang, pero tinrabaho natin ito, lumabas ang Republic Act 10064, 10065, ngayon, Munduak National High School na at Sal Valley National High School na paglilingkod ni Roy Magoles. Naunahan pa ang mga eskwelahan dito sa inyong lugar at marami pang lugar sa buong Metro Manila. Ano ba ang mga panukalang batas natin? Kasi siyempre, hindi pa rin tayo dapat tumigil ng trabaho. Alam nyo, matapos ang SONA ng Presidente, noong July 25, naglabas ang isang libro. Ang title ng libro, Priority Legislative Measures to the President. At dito, nilagay nila yung 23 na priority legislative measures ng Presidente. Saan galing ito? Ang ginawa nila, nireview nila ang lahat ng panukalang batas o bills na ipinahal ng 24 senators at mahigit 280 ng mga congressmen and congresswomen. Pumili sila ng 23. Isipin nyo, 23 lamang pinili sa libo-libo. Alam nyo, tuwa po ako na i-report sa inyo na sa 23 na panukalang batas na ito, 3 ay panukalang batas na galing po kay Congressman Goles. Nakakatuwa po yan. Salamat po. Ano po ba ito? At bakit pinili ng Presidente? Witness Protection Bill para sa mga saksi sa malalaking krimen. Anti-money laundering bill para sa mga nagtatago ng pera, katulad ng mga drug lord, mga gambling lord, mga nagpa-plunder. Ayan, ito makakatulong ito para hanapin yung pera na yan at papunta sa atin. Maritime Zones Bill. Ang Pilipinas na paligiran ng dagat, yung tinatawag ng territorial sea, yung contiguous zone, yung continental shelf, at yung exclusive economic zone. Mayaman po tayo sa dagat at maraming kayamanan sa dagat. Pero alam nyo, ano nangyayari? Meron isang bansa sa ating paligid na gustong angkinin yung ating karagatan. Alam nyo kung sino yan? China. Kaya dapat yan, ay proteksyon na natin. Kaya naglabas tayo ng Maritime Zones Bill at mabuti naman na ito ay pinili ni Presidente. Meron pa tayong Department of Information and Communications Technology Bill. Pagtatayo ng bagong departamento, ito para sa mga call centers, para sa internet, para sa smart, para sa globe, para sa sun, para sa maraming mga IT na mga gamit. Para lalo magaling yung BPO, Business Process Outsourcing. Ano ang estado? Ang estado ng mga panukalang
batas nito. Alam niyo kasi, napakadali mag-file ng panukalang batas. Pero mahirap maipasa. Para maipasa ang isang panukalang batas, kailangan marunong makapag-debate. Ang status ng DICT Bill, Department of Information and Communications Technology, approved on second reading noong October 11. Ang Maritime Zones Bill, approved on second reading noong October 12. Ang Anti-Money Laundering Bill, approved on second reading noong October 12. Kaya nakita nyo, umaandar itong mga panukalang batas na ito sapagkat si Congressman Goles ay hindi po miyembro ng Committee de Silencio. Pero kasi mga ibang komunista, hindi nagsasalita sa kamera, hindi nyo makikita sa TV, hindi nyo maririnig sa radyo, hindi nyo mababasa sa dyaryo. Tahimik na tahimik, ayaw magsalita. Nakakapagtaka kung bakit. Dahil si Congressman Goles, itatrabaho po. Kaya ito ang resulta. Ito ay na-approve ng second reading at malapit ng maging batas. Ito ang scrap list. Ang isa sa mga pangunahing advokasya natin. Ito ang Pilipinas. Ito ang scrap list. Yung mga malilit na mga isla, mga islets, mga bahura. Ito ang China. Napakalayo, pero inangkin nila ang scrap list. Ito ang ating exclusive economic zone. Ang ginawa ng China, gumawa sila ng guhit. Sabi nila, yan, nasa loob ng guhit na yan. Yan ay teritoryo ng China. Pero tingnan yung ginawa nila, napakalayo. Parang yung Baklaran, nag-angkin nila yung isla de Camia dito sa Barangay San Dionisio. Di ba? Ganun na nangyari. Ang layo-layo nila. Kaya dapat pakalagaan natin ito. At yan natin lahat kung bakit si Congressman Goles tumatayo para ipagtanggol ang ating karapatan dito sa Spratlys sa South China Sea. Kasi malaking kayamanan natin dito. May langis, may isda, at siyempre teritoryo. Andyan ang seguridad, andyan ang soberenya natin. Meron pa tayong mga ibang proyekto, toll projects. Ito yung mga tao na naglilinis ng mga creek sa kanilang kapaligiran sa lahat ng barangay na nagsisweldo ang Department of Labor and Employment. Meron tayong TESDA training, 304 na mga scholars beneficiaries. Meron tayong Goles Scholarship Program, 1,340 ang mga scholars. At meron tayong medical assistance, PGH. Mula nung nakarang taon, 4,930 na ang nakinabang dito. At marami ay galing sa first district. Hindi ko po pinagkakait ang service nito sa aking mga kaibigan at kababayan sa first district ng Parañaque. Kaya pwede kayo lumapit sa amin. Pag meron kailangan kayo na referral sa PGH para may magamot kayo o kaya ma-check up doon. Mula noong 2004, mahigit 21,000 na ang nakinabang dito sa programa nito. Kaya para kami mayroong pinapatakbong hospital. Ang isa bang napakalagang serbisyo, yung aming libreng palibing. Ang libreng palibing, kung pwede lang, ayaw ko pag-usapan sapagkat siyempre, hindi magandang balita na makikita kayo ng pagklase mga litrato. Pero hindi natin may iwasan yan. Ang buhay, sabi nga nila, parang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. Kung sakaling umabot ng katapusan sa buhay ng isang mahal sa buhay natin, doon sa second district, meron po kaming libreng palibing para sa mga pamilya na nangangailangan. Yung mga indicted na ditawag. Yung mga mahirap. Walang pili o yan. Covered ko lahat. Kasi nakita ko, ang laki ng epekto pag minamamatayan sa mga mahirap. Una, siyempre, masakit yan. Pangalawa, kaawawa yung pamilya, nababaon sa utang. Nahirapan makaahon. Kaya yan ang tulong natin. Alam nyo, ako'y tuwa-tuwa dito sapagkat ang laki ng tulong ito sa mga mahirap na kababayan natin. Walang pili ito. Lahat po, basta mahirap, ay sakop nito. Alam nyo, meron pa kayo ganito sa first district. Alam nyo, ang congressman ko, congressman ka ng Batanes, ng Maynila, ng Quezon City, ng Visayas, Mindanao, may ganitong pondo para sa libreng palibing. May pondo siya. Kung gusto niyang gamitin yung pondo na yan. Si Congressman Goles gustong gamitin yung pondo na yan, kaya ito ay ginagawa natin sa mga alam ko, makikinabang gusto ang aking mga kababayan dito. Ito ang listahan ng lahat ng mga major projects natin para makita niyo ang summary. Coliseum is completed, 22. Sabi ko nga, kung meron lang 3-4, malaki na yan sa mga ibang kongresista. Pero sa akin, 22. Meron pang 8 na ginagawa. At meron lang isa na nakahanay na.
School buildings completed, 4. School buildings under construction, 4. Roads completed, 9. PDS repairers, libo-libo. Test scholars, dandan. CHED scholars, mahigit 1,000. Dole workers, 264. Libre palibig, mahigit 1,000. At desilting and riprapping, siyam na ang natapos. At katulad ng binigit mo na, merong 3 malalaking riprapping project na ngayon ay ginagawa. At siyempre, kasama tayo sa debate sa plenaryo. Ulitin ko, hindi po miyembro ng Kamara ng Committee de Silencio, si Congressman Goles. Ito ang debate ng reproductive health. Ito ang SONA. Ito naman ang tungkol sa budget. Natapos ang budget ng isang taon, mga alas 3 ng umaga. Pinisinta ni Speaker Belmonte. Andito po si Congressman Goles, malapit sa kanya. Itong taong ito, natapos halos ating gabi, matapos ang 2 linggong trabaho. Ito si Speaker Belmonte, ang majority leader, at nandito si Congressman Goles sa likuran ni Speaker. Nagtatrabaho po ang inyong Congressman ng 2nd District at nagpupuyat. Ito naman ang mag-deliver ako ng privilege speech tungkol sa Spratlys. Ito sa Committee on Foreign Affairs nung inaayos namin para mabilisin ang pagproseso ng passports. Ito sa Committee on Energy, yung President ng Energia. Committee on ICT, Information Communications Technology, inaayos natin yung tungkol sa mga globe, sa mga smart, sa sun, internet, ang broadband, at maraming pang iba. Ito sa Committee on National Defense, kausap namin yung mga general at mga admiral. Ito sa Committee on Appropriations, katabi ko rito si Speaker Belmonte. Ito sa Committee on Appropriations, magkatabi kami ni Congressman Biason. Ito naman sa Commission on Appointments. Ito ang komisyon na nag-approve ng appointment ng mga sekretaryo, mga general, mga ambassador, mga admiral. Ang chairman ay si Senator Juan Ponce Enrile, ang vice chairman, ang inyong lingkod, Congressman Goles. At meron din tayong libreng wheelchair at saklay. Ito po, ang kailangan naman dito, kahit na kayo ay taga-First District, pwede dito. Ang kailangan naman dito, magsabi kayo, magpapadala ko ng tao para i-verify kung talaga kailangan ng wheelchair ng sinasabi niyong pasyente at pag yan ay pakatunayan, sa loob ng 1 linggo, ipapadala ang wheelchair o kaya saklay sa nangangailangan. Ito ang litrato habang kami nagbibigay ng mga wheelchair. Sasakyan, pinag-uusapan din ang mga sasakyan. Ang mga pinadalang sasakyan ni Congressman Goles, noong unang termino niya, hindi po 8, hindi 10, hindi 1 kundi 84 mahigit. Isang Anbra, 2 multicab, isang dump truck, at isang Anbra sa bawat mga eskwelahan sa buong siyudad ng Parañaque. Ang suma total, mahigit 84. Ulitin ko, hindi 8, hindi 10, kundi mahigit 84. At yan po ang kabuuan ng aking ulat. Alam ko marami ang minsan nagsasabi, kung gusto parang ubod ang dami ang proyekto mo, isipin mo sa Coliseum na lamang, 22. Meron ka lang 4 o 5, marami na yan, pero siya 22. Paano mo nagagawa yan? Alam nyo, ito sasabihin ko, ang pondo ng isang congressman, pare-pareho sa ibang congressman. Congressman ka ng Batanes, ng Bulacan, Parañaque, Quezon City, Visayas, Mindanao, pareho lang. Ang nagkakaiba lamang, yung estratehiya ng paggamit, yung estratehiya kung ano ang proyekto mo unahin. Si Congressman Goles ko, talagang pinag-aralan kung ano ang kailangan ng mga tao. Katulad ng ibawa ng mga Coliseum. Ang laki din ang tutulong niya. Biro nyo, lahat ng henerasyon natutulungan. Lahat ng mga kailangan lagyan ng bubog ng mga campus sa eskwela sa amin,
ombudsman. Malinis po ang record ni Congressman Wallace. Kaya lang po, aking may ulat sa inyo at katulad sa inyong nasaksihan at narinig ang trabaho ng isang congressman na hindi lamang pang-distrito, pang-nasyonal po. Kung nagtatrabaho yung congressman na yan, sapagkat yan talaga ang tungkulin ng isang congressman. So, kung nagustuhan niyo po yung aking presentasyon, baka naman pwede niyo ikwento sa inyong mga kapitbahay para kahit sila malaman din nila at makita nila pero tutulong si Congressman Wallace para sa kanila o baka meron mga kaalaman na pwede makatulong sa kanila na bahagi na aking report sa inyo ngayong araw nito. So, sa muli po, maraming salamat po at huwag papasalamat ulit sa nakita ko sa kaibigan. Dito po,